Magandang araw po at welcome po sa Junjun's Backyard. At ngayong araw po ay mag-harvest po tayo ng hito. Ito po yung mga natira namin ng mga nakaraang buwan po na nag-harvest. Siguro po ay mga 50 kilos na lang po ito mahigit. Tara, samahan niyo po ako. Bale, napatuyuan na nga po namin yung fish pond. Ginamitan lang po namin yan ng submersible pump. Sa paghuhuli naman po ng hito ay ginagamitan lang po ng tatay ko ng net. Sinasalak lang po niya para mahuli yung mga hito. Ayan po Bale, itong fish pang na lang po na to ang may laman na hito. At uubusin na po namin lahat ng karga nito. At umorder din po kasi yung aking reseller. Tapos nagpa-order din po kami dito sa barangay. Ang benta ko nga po pala sa per kilo ay 130 pesos po. Pero sa reseller ko po, ang bigay ko po sa kanya ay 100 pesos lang po per kilo. Basta po 20 kilos pataas. Ganun po ang presyohan namin dito. Yung mga size nga po pala nung hito na to ay 2 pieces to 3 pieces per kilo po itong mga to. Pero karamihan po sa kanila ay 2 pieces per kilo na po. Kaya obligadong harvestin na po. At kasarapan po yun pang ihaw. Yun daw po kasi ang ginagawa ng mga customer namin kapag ma-order sila sa amin. Yung reseller ko naman po ay binibenta po ng buhay yung iba. Pero nagpa-order din po siya ng inihaw sa mga barangay niya. Kasi po ay kabilang barangay po sila hindi po sila taga dito sa amin. Bale sa 100 pesos na kuha niya sa akin ng per kilo, binibenta niya po ito ng 140 o 150 per kilo. Para meron po siyang tubo na 40 pesos or 50 pesos. Sa inihaw na hito naman po, ang benta po niya ay 120 pesos hanggang 150 pesos po. Depende po sa size ng hito. Kaya maganda rin po talaga ang kitaan sa pagbebenta ng hito. Lalo kung madiskarte ka. At dito po ay dalawang crates na po yung nalalagyan namin. At ako po yung maglilinis dyan mamaya. At dito po ay nagbabawas po ng tubig yung tatay ko. Para lalong lumito po yung mga hito sa ilalim. At ito po, kitang kita na po natin yung mga hito. Ayan po, mga good size na po sila. Ayan po Bale, pagkatapos nga po pala namin mag-harvest dito, ay hindi ko muna lalagyan ng hito itong fish pan na to. Pagkapahingahin ko muna siya. Ang ilalagay ko po dito ay asola. Kasi nga po ay napakarami na po naming alaga dito. Lalo na po yung manok tsaka bibe. Kaya ang lalagyan ko po ng hito ay yung kabilang fish pan po, yung mas malaki po dito. At itong maliit na fish pan na to ay gagawin ko munang asola pond para walang problema sa pagkain ng mga bibe at manok. Meron pa naman po akong 3 fish pan po na pwedeng paglagyan ng hito kung gugustuhin ko po. Pero sa ngayon po ay nakapokus po tayo sa kung saan po mas malaki ang kinikita ng backyard farm natin. At yun nga po ay yung bibe at saka manok. Halos every week po kasi meron po tayong customer doon. Samantalang sa paghihito po ay every 2 months or 3 months po ang dating ng mga customer. Kaya doon po tayo sa mas mabilis ang kita. At syempre doon po tayo kumukuha ng pambili ng pagkain ng mga hito sa mga pinagbibentahan po ng mga manok at bibe. Ganoon lang po ang diskarte ko. Umiikot lang po ang pera. Diskarte lang po talaga ang kailangan para po masuportahan natin ang pagkain ng mga alaga natin. At ito po, itatabi na po natin yung mga pa-order natin. Yung reseller ko nga po ay umorder po ng 30 kilos. Kaya tatabi ko muna. 30 kilos. Bale ito ay 10 kilos pa lang. Kukuha pa ako ng 20 kilos. Bale
Ilalagay ko muna sa drum ito. 10 kilo. Yan. Kulang pa ng 20 kilos. Siyempre, papasobrahan ko yan kahit mga 3 kilo. Para hindi magsawa yung bayar natin. Okay. Kuha pa ako ng 20 kilos. 10 kilos pa lang yun eh. 20 kilos. Ito po, titimbang ulit tayo. Meron na ng naunang 10 kilos kanina. Ito, pangalawa. Ito ay 13. Bali 23 kilos na po. Isang balik pa. Ito po, lagay po natin sa drum. Bale 23 kilos na po yung nasa loob ng drum. Kukuha na lang po tayo ng 7 kilos tsaka syempre bibigyan natin ng dagdag na 2 o 3 kilo yung ating buyer. Let's go. So ito na po yung karagdagang 10 kilos para maging 33 kilos. Kasi po ay nagbibigay po ako ng 1 kilong free kapag may 10 kilo pong order. So ito na po yung order sa atin. Bali 33 kilos ito mahigit. Pupuntahan na lang ng ating reseller. Tapos yung ibang natirang hito ay ibenta po namin sa barangay. Mga per kilo, 2 kilo, 1 kilo. Kaya ganun po. Nilagay ko muna sa drum yung mga hito para maging fresh pa rin sila. Pero papunta na rin po yung reseller ko. At dito po ay dumating na po yung aking reseller at sinasalin na po namin sa kanyang lalagyan. Lagyan mo tubig, ngayon, timba. Para fresh. At ito na po yung mga natira namin. Ito po yung mga di-deliver namin sa mga umorder po sa barangay. Mga 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. At yun lamang po at maraming salamat po sa panonood. Happy farming!